Habang nanonood ang mga tao ng livestream ng vlogger na ito, may hindi inaasahang nangyari na nagpatindig sa balahibo ng karamihan. Sa livestream na iyon, narinig ng libo-libong manonood ang pagsubok ng isang lalaki na sunugin ng kilalang vlogger ng buhay. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Simulan na natin ang kwento. Banda sa may timog kanlurang bahagi ng China, matatagpuan mo ang probinsya ng Sichuan. Ito ay halos napapaligiran ng mga bundok at medyo malayo-layo rin sa kabihasnan. Gayunpaman, sa ganda at katahimikan ng lugar, kinokonsidera ito ng karamihan bilang isang paraiso. Isa sa mga nakatira sa probinsyang ito sa may simpleng bayan ng Aba ay ang 30 years old na vlogger na nagngangalang Amuchu. Ngunit sa social media platform ng Douyin o ang parang Chinese version ng TikTok sa kanila, mas kilala siya sa tawag na Lamu. Meron na itong lagpas sa 885,000 followers sa platform at regular itong nagpo-post ng tungkol sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Gumagawa siya ng video tungkol sa kanyang trabaho sa bundok, pagluluto, at minsan pag-lip-sync ng mga kanta habang nakasuot ng traditional na Tibetan clothing. Bagaman siya ay isang vlogger, hindi siyang karaniwang influencer na makikita nyo sa social media. Sa katunayan, imbes na pumunta sa syudad para magtrabaho kagaya ng karamihan, pinili niyang manatili sa kanilang probinsya upang alagaan ng kanyang ama na may edad na. Ang karaniwan niyang trabaho araw-araw ay ang umakyat sa bundok para kumuha ng mga ugat at iba pang pananim na ginagamit nila sa paggawa ng mga Chinese herbal medicine. Minsan, tumatagal siya doon ng ilang mga araw hanggang sa 1 o 2 linggo. Makikita mo rin sa kanyang mga video na simpleng backpack at tent lamang ang dala nito. Vlog niya rin kung ano ang kanyang mga kinakain habang siya ay nasa bundok at iba pang bahagi ng kanyang paglalakbay. Komento pa ng kanyang mga viewers, wala itong kaarte-arte, hindi maluho at may natural din na ganda. Sa kabila din ng mga pagsubok niya sa buhay, hindi mo ito maririnig na magreklamo at sa halip, madalas mo lamang itong makikitang nakangiti. Si Lamu ay nag-aral hanggang sa elementarya lamang dahil wala silang pera upang maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Gayunpaman, nagsumikap pa rin ito para matulungan ang kanyang pamilya at mapunan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ang simpleng buhay niyang ito at positibong pananaw ay ang siyang minahal ng kanyang mga masugid na taga-suporta. Larawan pa ng mga taong nakakakilala kay Lamu, siya ay mabait, may busilak na kalooban at mapagkumbaba. September 14, 2020, mga bandang 8:00 ng gabi, nag-open si Lamu ng livestream na regular niyang ginagawa para sa kanyang mga followers. Nasa kusina siya noon sa bahay ng kanyang ama habang nakasuot ng tradisyonal na Tibetan clothing. Masaya ito kagaya ng karaniwan, nagli-lip-sync ng iba't ibang kanta at nakikipag-usap rin sa mga viewers. Bumubulong pa nga ito sa mga manonood na kaya siya nasa kusina ay dahil tulog na raw sa taas ang kanyang ama't bayaw kaya ayaw niyang mag-ingay masyado. Sa mga sumunod na minuto, nag-enjoy ang mga viewers sa kapapanood sa kanya nang bigla na lang may narinig silang malakas na kalampag ngunit hindi makita sa kamera kung saan ito nagmula. Si Lamu naman ay nakita nilang napalingon sa pinanggalingan ng tunog at mababakas mo sa kanyang muka ang takot at pangamba. Nang puntong iyon, tumutok palalo ang mga viewers habang naguguluhan kung ano ang nangyayari. Sa video, may narinig silang yabag na papalapit sa vlogger kung saan napatayo ng biglaan si Lamu dahilan para matumba ang kanyang cellphone mula sa tripod. Patuloy pa rin ang live noon pero wala ka nang makikita sa screen kundi itim na lamang. Gayunpaman, pwede mo pa rin marinig ang mga nangyayari sa paligid. Sa mga sumunod na segundo, may narinig silang gulo at tunog ng parang binubuhos na tubig o kung anumang likido. Sinunda naman ito ng sigaw ni Lamu na tulong, murder, tulong. May narinig silang marami pang yapak na parang pababa mula sa hagdan hanggang sa sumigaw muli si Lamu na pinapatakbo papalayo ang kanyang ama at bayaw dahil papasabugin di umano siya ng lalaki. Hindi siya tumigil sa pagbabala sa kanyang pamilya na huwag lumapit dahil binuhusan raw siya nito ng gas at balak siya nitong sindihan ng apoy.
Hindi nakikita ng mga viewers kung sino ang gumagawa nito, pero naririnig nila ang boses ng ama ni Lamu na nakikipag-usap sa lalaki para ito ay kumalma. Patuloy ding sumasagot ng pasigaw ang lalaki hanggang sa may narinig silang mahinang klik na sinundan ng tunog ng kaluskos at pagliyab. Maririnig mong humihiya muli si Lamu at mararamdaman mo sa kanyang boses ang hindi masukat na hapdi at sakit hanggang sa bigla na lang naputol ang live. Nagulantang ang kanyang libo-libong followers sa mga narinig nilang nangyari. Naguguluhan sila kung iyon ba ay totoo o isang prank lamang. Subalit sa pagkakakilala nila kay Lamu, hindi itong tipong nagpa-prank sa kanyang mga manunood. Di tumagal, malalaman din nila mula sa mga balita ang malagim na sinapit ng paborito nilang vlogger. Pagkalipas ng ilang oras, narinig nila sa balita na natupok ng apoy ang bahay ng ama ni Lamu at sa loob doon ay natagpuan ang sunog nitong katawan. Buhay pa ito nang nahanap ng mga bumbero at nadala pa nila sa hospital. Gayunpaman, sobrang grabe ang natamo nitong pinsala sa katawan. Agad na nagsimula ang pulisya ng investigasyon kung saan kinuha nila ang salaysay ng ama ni Lamu. Ayon naman sa kanya, pagkababa nila sa hagdan, doonan niya nakita ang anak na basa ng gasolina. Tinututukan ito ng kutsilyo ng isang lalaki sa kanyang leeg, pero paulit-ulit lang daw silang sinabihan ni Lamu na tumakbo papalayo. Sa kanyang pagkagulat, halos hindi na siya makapag-isip kung ano ang gagawin. Dahil matanda na siya at sakitin, kaya alam niyang hindi niya kayang makipaglaban sa mas batang lalaki. Gayon din daw ang kanyang manugang na hindi rin naman kalakihan. Ang tanging nagawa lang nila noon ay subukang kausapin at pakalmahin ang lalaki. Tinatanong siya ng bayaw ni Lamu kung bakit siya nandoon at kung ano ang gusto niya. Habang nagpasya naman ang ama ni Lamu na buksan ang pintuan sa harap para kung sakali man makatakbo sila kaagad palabas ng bahay kapag makahanap na sila ng pagkakataon. Ang problema lang, nang sinubukan niya itong buksan, napansin nilang may kung anong nakaharang sa pinto sa labas. Ang ibig sabihin lang, ito ay talagang plinano ng maigi ng lalaki. Bago pa man siya pumasok sa loob ng bahay, sinigurado niya na hindi makakatakas si Lamu sa harapang pinto. Ang tanging pwede na lamang nilang madaanan ngayon ay ang pintuan sa likuran ng bahay. Sa kagustuhang makahingi kaagad ng tulong, tumakbo ang ama ni Lamu palabas sa likurang pinto, ngunit pagkalingon niya, nakita niyang sumunod din pala ang kanyang manugang. Pareho na sila ngayong nasa labas ng bahay, habang si Lamu naman ay naiwan pa rin sa loob kasama ang lalaking may hawak na kutsilyo. Tumawag sila kaagad ng pulis, umaasang wala itong gagawing masama kay Lamu dahil hindi naman raw sila lumayo sa bahay, pero yun pala ang kanilang malaking pagkakamali. Sa mismong puntong tumapak sila sa labas ng pinto, may mainit na hangin sumunod sa kanila pagkalipas lang ng ilang segundo. Nakita nilang nagliliyab ang kusina kaya hindi na tumigil sa kakasigaw ang ama ni Lamu dahil nasa loob pa rin ng bahay ang kanyang anak. Sa kagustuhan niyang ito ay mailigtas, ginamit niya ang sariling damit na pangtakip sa kanyang bibig bago tumakbo pabalik sa loob ng nasusunog na bahay. Sumunod din ang kanyang manugang kung saan pareho nilang hinanap si Lamu. Naririnig nila itong sumisigaw sa sakit pero dahil sa usok, nahirapan silang makita ito. Di tumagal, bigla na lang sumabog ang buong bahay at sa lakas ng pagsabog, tumilapon palabas ang ama at bayaw ni Lamu. Nang puntong iyon, kumalat na ang apoy maging sa second floor ng bahay na napansin na rin ng kanilang kapitbahay ang malaking usok. Pagkakita nila noon, dali-dali silang tumakbo patungo sa bahay ng pamilya at hinila ang katawan ng tatay at bayaw ni Lamu papalayo sa peligro. Hinimatay lamang ng mga nasa 1 minuto ang ama nito, kaya pagkagising niya, kinailangan pa siyang gapusin ng mga bumbero at ng mga kapitbahay dahil nagpupumiglas ito at nagpupumilit na gusto niyang bumalik sa loob ng pag-iba ng bahay. Nang mismong oras na iyon kasi, naririnig pa nilang sumisigaw si Lamu na ang ibig sabihin siya ay buhay pa. Ang nakakalungkot lang, tumagal ng 3 oras bago napasok ng mga bumbero ang nasusunog na bahay at saka lang nila nakuha ang katawan ni Lamu. Nagpalingon-lingon sa paligid ang ama nito pero hindi niya na makita ang lalaki kahit saan. Malamang tumakas na ito habang nagkakagulo ang mga tao. Ang lalaking kanyang tinutukoy ay ang dating asawa ng kanyang anak na si Tang Lu at siya ang may kagagawan ng lahat ng ito. Unang nagtagpo ang landas ni Tang at Lamu noong taong 2008.
Ipinanganak si Tang sa hindi rin naman kayamanang pamilya kagaya ng iba sa kanilang komunidad. Ang pinakamataas na antas ng edukasyong nakuha niya ay ang middle school. Nang tumigil na ito sa pag-aaral, kumuha siya ng trabaho sa pagde-deliver ng tinapay at naging kontento na ito sa simple niyang pamumuhay. Gayunpaman, sa likod ng kanyang isipan, nangangarap itong magbuhay mayaman pero gusto niyang marating iyon ng walang paghihirap. Kalaunan, may ibinentang lupa ang kanyang mga magulang at ginamit nila ang perang iyon para magbukas ng tea shop. Naging malago ang negosyong ito na nagpasya si Tang na umalis na lamang sa kanyang trabaho at kumbinsihin ng mga magulang na tutulong na lang siya sa shop. Pumayag din naman ang mga ito pero ang totoong nangyari, hindi naman talaga siya tumutulong sa kanila. Nasa bahay lamang ito halos buong araw, pahiga-higa lang sa sofa o di naman kaya ay winawaldas ang pera ng kanyang mga magulang at umaasta na parang sobrang mayaman. Di tumagal, natuto na rin itong magbisyo, nalulung sa alak at droga na kinalimutan na niya ang pagtulong sa kanyang pamilya. Iyon ang kanyang naging buhay hanggang sa nakilala niya di umano si Lamu. Ayon pa sa pamilya at mga kaibigan nitong, sobrang nag-iba ang kanyang ugali mula nang umibig ito. Ninais daw nitong mas maging mabuting tao upang maging karapat-dapat para sa dalaga. Tumigil siya sa pag-inom, pagpambababae at pagliwaliw kung saan ginugol niya na lamang ang halos buong oras niya kasama si Lamu. Naging masaya ang dalawa at makikita mo ring mahal na mahal nila ang isa't isa. Kalaunan, nangako pa nga sila na pagkalipas ng 3 taon ng pagiging magkasintahan, magpapakasal na silang dalawa. Ang problema lang nito, nang nagkakilala si Lamu at Tang, 16 years old pa lamang ang dalaga. Ibig sabihin, pagkatapos ng 3 taon, 19 years old pa lang ito na maikukonsidera pa ring napakabatang edad. Marami sa mga kaibigan ni Lamu ang pinagsabihan siya na huwag munang magpakasal at i-enjoy na lang muna ang kanilang pagiging magkasintahan. Maliban pa doon, tingin din daw kasi nila rito parang hindi maaasahang lalaki si Tang. Maging ang sariling ina ni Lamu ay pinayuhan din sila na huwag magmadali dahil napakabata pa naman nila. Subalit syempre dahil sa pagmamahal, naging sigurado si Lamu na makakayanan naman nila ang pagsisimula ng pamilya. Handa rin daw itong matuto at magsakripisyo upang maging maayos ang kanilang pagsasama. Kalaunan, tinuloy ng dalawa ang pagpapakasal at naging masaya naman sila sa kanilang unang taon. Kumuha ng trabaho si Tang bilang isang taxi driver habang si Lamu naman ay nasa bahay at paminsan-minsan ay tumutulong din sa tea shop ng kanyang asawa. Madalas silang makikitang magkasama, magkahawak kamay at kumakain sa labas. Pero nang dumating ang panahon na nabuntis si Lamu, doon na nagsimula na magbago ang lahat. Nagiba ang pagtrato niya dito at unti-unti rin itong bumalik sa dati niyang buhay. Muli niyang ginugol ang kanyang oras sa pagbabarkada, pagsusugal, pag-iinom at maging ang paggamit ng iligal na gamot. Naging madalas rin ang pag-aaway ng dalawa, lalo na kung pagsasabihan ito ni Lamu. Nakatira pa rin sila kasama ng mga magulang ni Tang ng mga panahong iyon, kaya naririnig nila kapag nag-aaway ang dalawa. Gayunpaman, hindi sila namamagitan sa mag-asawa dahil ayaw nilang mangialam hanggat maaari. Di tumagal, nagkaroon sila ng sobrang malalang pag-aaway at iyon ang unang beses na nasuntok niya si Lamu. Nang nakaranas siya ng unang pananakit kay Tang, agad itong nag-impake ng gamit para umuwi sana sa bahay ng kanyang mga magulang. Pero nang akmang paalis na ito, lumuhod sa kanyang harapan ang asawa at nagmakaawa na patawarin siya nito. Nang nakita iyon ng ina ni Tang, lumapit siya at sinampal ang anak. Kaya kahit papano naramdaman ni Lamu na hindi kinokonsente ng kanyang biyanan ang pananakit nito. Subalit pagkatapos nun, nakiusap siya kay Lamu na manatili sa bahay. Nagmamakaawa na bigyan pa nito ng isang pagkakataon ang kanyang anak dahil normal lang naman daw ang pag-aaway sa pagitan ng mag-asawa. Dahil sa pagiging mabait at maunawain ni Lamu, pumayag siya at hindi na tumuloy sa pag-uwi sa kanila. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, hindi iyon ang huling beses na sinaktan siya ni Tang. Kadalasan, ginagamit na rin ito ang kanilang anak upang takutin siya na huwag umalis at iyon ang naging dahilan kung bakit niya piniling manatili sa tabi nito sa loob ng ilang taon. Sa ika-3 taon ng kanilang kasal, isang malungkot na trahedya ang nangyari sa pamilya ni Lamu.
Namatay ang kanyang mapagmahal na ina at nagkaroon ito ng malaking epekto sa kanyang buhay. Wala na ngayong mag-aalaga sa kanyang ama na may sakit at ang kapatid niya naman ay nakatira sa malayo. Nang walang pagdadalawang isip, inako niya ang responsibilidad sa pag-aalaga rito sa kanilang lupain, mga pananim at pati na rin sa kanyang lola. Hinati niya ang kanyang oras sa pagitan ng kanyang pamilya, sa kanyang asawa at anak at maging sa pagtatrabaho. Ngunit ang sitwasyon nilang iyon ay hindi naman nagustuhan ni Tang na madalas niyang inaaway at pinapahirapan sila mo dahil dito. Taong 2017, nadagdagan pa ang kanilang anak at isinilang niya naman ang ikalawa nilang anghel. Sa kabila nun, hindi ito tumigil sa pagtatrabaho at patuloy rin niyang inalagaan ang kanyang ama at lola. Doon rin niya sinimulan ang pag-vlog at sa pagbabahagi ng kanyang buhay sa mga tao. Ang simpleng bagay na iyon ay nagbigay ng kapayapaan sa kanya at dahilan para patuloy na ngumiti araw-araw sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap. Gayunpaman, kailanman hindi niya binanggit sa social media ang pinagdadaanan niyang pang-aabuso mula sa asawa. Nang parehong taon, namatay ang kanyang lola pero sa halip na alalayan siya ni Tang, binugbog pa siya nito dahil wala na raw siyang ibang ginawa kundi ang umiyak sa gilid. Gumawa pa nga siya ng video nun kung saan binahagi niya ang kanyang lungkot dahil namimiss di umano niya ang kanyang ina at lola. Hindi niya napigilang maluha habang nagsasalita pero pinilit niya pa rin ngumiti. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, patuloy siyang naging positibo sa buhay, hindi huminto sa pag-vlog hanggang sa umabot na sa 100,000 ang kanyang mga followers. Subalit nang nakita ni Tang ang nakukuhang atensyon ng asawa sa mga tao, kinainggitan niya ito. Wari ba'y natapakan ng kanyang ego, kaya regular niyang sinasaktan si Lamu para ipaalala rito na siya pa rin ang namumuno sa kanilang tahanan. March 2020, hindi na natiis ni Lamu ang mga pananakit nito kaya nagdesisyon na siyang mag-file ng divorce. Nang nalaman niya ni Tang, sobrang nagalit siya na sinuntok, sinigawan at sinipa niya si Lamu para mapigilan ito. Ngunit ng puntong iyon, kahit anong pang gawin niya, hindi na matitinag ang desisyon ni Lamu na makipaghiwalay. Pagka-approve ng kanilang diborsyo, napunta ang isa nilang anak kay Tang habang ang isa naman ay na kay Lamu. Pero sa mismong araw na na-approve ang kanilang diborsyo, sobrang nag-iba na naman ang ugali ni Tang. Bumalik ito sa pagiging mabait at ilang linggo niyang sinuyo si Lamu. Araw-araw niya itong niligawan at binibisita sa trabaho, maging sa bahay rin ng kanyang ama. Ibinahagi niya rito na binago daw ng divorce ang kanyang pananaw sa buhay na handa na siyang magbago para mas maging mabuting asawa. Si Lamu na gusto rin naman ng buong pamilya para sa kanyang mga anak ay nagpa siyang muling magtiwala sa kanyang mga salita at maamong muka na bago pa man natapos ang March, nagkabalikan ng dalawa at muling nagpakasal. Sa mga sumunod na araw, pinatunayan niya naman na siya nga ay nagbago na. Kung saan tumutulong na ito kay Lamu sa bahay, hindi na rin niya ito sinasaktan at naging mabuting ama rin siya sa kanilang mga anak. Subalit ang pagbabago niyang iyon ay tumagal lamang ng 10 araw. Pagkatapos nun, bigla na lang itong sumabog sa galit na nabugbog niya si Lamu ng sobra-sobra hanggang sa ito ay nawalan ng malay. Kinabukasan, nag-file siya ng kaso laban sa kanya at nagtago mula sa asawa na ikinagalit naman ang lubos ni Tang. Hinanap niya sa buong bayan si Lamu at umabot pa nga ito sa shop na pinagtatrabahuan ng kapatid nito. Pinilit niya ang ate ni Lamu na sabihin kung nasaan ang kanyang asawa, ngunit nang wala siyang sinagot, bigla na lang niya itong sinuntok sa muka. Sa sobrang lakas ng pagkakasuntok niya rito, nawasak ang kanyang ilong at kinailangan niyang mahospital ng 2 linggo. Nangyari din ang lahat ng iyon sa harap ng maraming tao at maging sa 3 taong gulang niyang anak na sobrang ikinatakot nito. Gayunpaman, kahit marami pang nakasaksi sa kanyang ginawa, hindi siya nakulong dahil sa nangyari. Kahit man lang pagbayad ng hospital bills nito ay hindi rin sinagot ni Tang o ng kanyang pamilya man lang. June 2020, muling nag-file ng divorce si Lamu at ng pagkakataong iyon, ibinigay ng korte ang kustudiya ng 2 anak nila kay Tang. Nakakuha ito ng magaling na abogado na walang naging laban sa kanya si Lamu. Nawala na ngayon ang mga minamahal niyang anak sa kanyang piling at bagaman gusto niyang makita ang mga ito, hindi siya pinapayagan ni Tang na lumapit sa kanila. Sa halip, ginamit ni Tang ang mga ito upang emosyonal na saktan ang kanyang dating asawa.
Sa kabila ng lahat ng dinanas niya sa mga nakaraang taon, sinikap niya pa rin maghanap ng dahilan para magpatuloy sa buhay. Nagpo-post pa rin ito ng mga video na napapakitang siya ay ngumingiti at sumasayaw, pero ang totoo, hindi naman talaga ito masaya. Paraan niya lamang iyon upang panandali ang kalimutan ang mga kinakaharap niyang problema. Pagkakita naman ni Tang na mukhang masaya ang dating asawa, lalo pang namuo sa puso niya ang puot at galit laban kay Lamu. Hindi niya kayang makita itong maligaya, lalo pa na dahil wala na siya sa buhay nito. Kaya noong araw ng September 14, 3 buwan pagkatapos ng kanilang divorce, umalis ito sa kanilang bahay at sumakay sa kanyang motorsiklo, dala-dala ang isang container. Pinuno niya iyon ng gas bago nagtungo sa bahay ng ama ni Lamu, kung saan doon na niya ginawa ang kanyang maitim na binabalak laban sa asawa. Ang pahirapan ito hanggang sa wala nang matira sa kanya. Sinunog niya ito ng buhay. Pagkatapos ng insidente, nadala pa ng mga rescuers sa hospital si Lamu, pero ito ay nasa coma na nang may severe burn sa 90% ng kanyang katawan. Sunog na ang kanyang mahaba at magandang buhok at gayon din ang kanyang buong katawan. At para lang din subukang mailigtas ang kanyang buhay, kinailangan nilang tanggalin ang mga lubhang sunog niyang laman at balat. Ayon pa sa medical examination result nito, nasa hypovolemic shock si Lamu na nangyayari kapag ang katawan ng tao ay nawawala ng sobra-sobrang dugo o fluid. Nakasaad pa sa resulta na nawalan siya ng lagpas sa 20% ng volume ng kanyang dugo, multiple organ failure, inhalation injury mula sa pagkalanghap ng usok, acute gastritis, skin lacerations na maaaring dahil sa mga nahulog na mga bagay sa kanya nang natupok ang bahay, at compartment syndrome na ang ibig sabihin ay mapanganib na pressure build-up sa kanyang mga muscle. Ang ate ni Lamu na pumunta rin sa hospital kaagad pagkarinig niya ng balita ay nakaramdam ng sobrang awa at lungkot dahil sa dinanas ng kapatid. Alam niyang hindi maayos ang relasyon ni Lamu sa kanyang asawa, pero hindi daw niya inakalang aabot sa ganito ang kasamaan ni Tang. Ayon pa sa kanya, tiniis ng kapatid ang malaimpyernong buhay niya sa piling ni Tang sa loob ng 13 years. Nagsumikap at nagkayod kalabaw ito, pero nang naghiwalay sila, wala nga itong hiningi ni Singkong Duling at tanging sariling damit niya lamang ang kanyang dinala. Kahit buhay man lang niya, ay mukhang ayaw pa rin nila itong bigyan ng pagkakataon. Patuloy na sinisi ng kapatid niya ang sarili dahil pakiramdam nito, mahina ang kanilang buong pamilya na wala silang lakas para maipaglaban at maprotektahan man lang si Lamu. Galit din siya dahil hindi man lang daw niya ito natulungan. Habang sila ay nasa hospital, umabot ang bill ni Lamu sa lagpas 1 million yuan o mga nasa humigit kumulang mga nasa 7.8 million pesos. Wala silang insurance, nagmula lamang sila sa mahirap na bayan at ang perang kanilang naipon ay kulang na kulang. Dahil dito, wala na silang ibang pagpipilian pa kundi ang magmakaawa at humingi ng tulong sa mga followers ni Lamu. At waribay nagkaroon ng isang himala dahil sa loob lamang ng 7 oras, nakatanggap sila ng sobra pa sa kailangan nilang pera. Gamit iyon, nagawa nilang maitransfer si Lamu sa isang state hospital. Nagkaroon sila ng konting pag-asa na magiging maayos ang lahat, gayon din na mabubuhay si Lamu. Subalit sa kasamaang palad, pagkalipas ng 10 araw niyang pakikipaglaban, tuluyan na itong binawian ng buhay noong September 24, 2020. Pagkamatay ni Lamu, pupunta siya sa bahay ng kanilang ama at hinanap ang lahat ng larawan at gamit ng kapatid. Tinipon niya ang lahat ng iyon at paisa-isa, ginupit niya ang mga larawan ng killer ni Lamu sa mga ito. Nais niyang burahin ang lahat ng alaala nitong mula sa kanilang pamilya. Lubhang nasaktan naman ang kanyang ama sa nangyari at sinisisi rin niya ang sarili kung bakit ito sinabit ni Lamu. Ayon pa sa kanya, pabigat lamang raw siya sa buhay ni Lamu at hindi man lang niya ito natulungan. At ngayon na wala na ito, magiging pabigat na naman daw siya sa isa pa niyang anak. Wala raw siyang narating sa buhay at napakamasakitin, kaya wala siyang ibang silbi kundi ang maging pabigat sa kanyang mga anak. Para sa kanya, hinihila niya lamang di umano ang mga ito pababa at sobrang ikinakalungkot niya na ipinanganak sila sa isang amang kagaya niya. Nahuli ng mga pulisya si Tang ng parehong buwan, September.
Pero noong October 10, 2020 pa nila ito formal na inaresto at kinasuhan. Sa paglilitis ng kaso, dinipensahan pa ng ina ni Tang ang ginawa ng anak, nagpapaliwanag na nagawa niya lamang ito dahil sa sobrang pagmamahal kay Lamu. Hindi raw kayang mabuhay ng anak niya na wala si Lamu, kaya siya humantong sa ganoong desisyon. Sa kabutihang palad, hindi pumanig sa kanya ang korte at nang sumunod na taon, October 2021, hinatulan nila si Tang Lu na guilty sa kasong intentional homicide at ito ay nakatanggap ng parusang death penalty. Kinailangan rin niyang magbayad sa pamilya ni Lamu para sa mga pinsalang dinulot niya sa mga ito. Sinubukan niyang iapela ang hatol pero ito ay dininay ng korte. Pagkapalabas ng desisyon, tumakbo ang kapatid ni Lamu pauwi at nagdasal sa ginawa niyang altar sa kanilang bahay. Lubos itong nag-alay ng pasasalamat dahil nakatanggap na rin sa wakas ng hustisya si Lamu. June 2022, natapos rin ng kapatid ni Lamu ang pagpapaayos ng kanilang bahay at iyon daw ang unang beses na muling nakita niyang ngumiti ang kanilang ama. Nang sumunod na buwan, July 2022, tuluyan ng binitay si Tang Lu upang harapin ang kanyang mga parusa sa nagawang krimen. Ang dalawang anak ni Lamu ay nanatili sa kustodiya ng magulang ni Tang pero regular silang binibisita ng kapatid at ama ni Lamu. At hanggang dito na lang ang ating malungkot na kwento para sa araw na to. Anong masasabi niyo sa kaso? Kung nagustuhan niyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.